kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw siya pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang maghahatid sa inyo ng mga balita at paalaala sa mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ang headline natin ngayong hapon, mga kababayan, Quezon City Mayor Joy Belmonte pinalagan ang mga district congressman sa lungsod ng Quezon. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Buong tapang na isiniwalat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang hindi bababa sa 300 maanumalyang flood control project sa lungsod ng Quezon. Ayon sa alkalde ay nagkakampihan at nagtatakipan ang mga congressman na sina Congressman Arjo Atayde, Rap Recto, Franz Pumarin, PM Vargas, Maribico Pilar at ang dating congressman na si Marvin Rillo. Ang mga nabanggit ay nagkakampihan at nagtatakipan sa mga maling gawain na sumisira sa kinabukasan ng tagalungsod. Dagdag pa ng mayor na ipinagtatanggol at pinoprotektahan ang ng kanilang mga kaalyado at sariling interes kahit na malagay sa panganib ang kaligtasan ng komunidad. Bilyon-bilyong pisong pundo aniya ang nasasayang sa mga flood control project. Ang sablay na hindi dumaan sa tamang proseso, walang koordinasyon sa city government at hindi naka-align sa City Comprehensive Drainage Master Plan na nagdudulot ng mga pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Ang senaryo sa mga flooding sa mga lugar ay nagpapainit sa galit ng taong bayan na naghalal sa kanila sa pag-asang maglilingkod sila ng tapat, subalit nakiisa sa mga taong mga magnanakaw. Huwag aniya pumayag ang mga residente ng lungsod na sunod-sunuran sa mga taong halal ng bayan na ginagawang biro ang kapakanan ng mga mamamayan. Manapay ipaglaban ang malinis at tapat na pamamahala para sa susunod na henerasyon. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yan ang bibigyan ho natin ng daan at hihimayin natin ang sustansya ng balitang ito at kasunod ho dito ang panawagan ho ng Samana North Triangle Federation tungkol dito ho sa National Housing Authority at Ayala Land Incorporation sa di umano'y pang-aabuso ng mga gwardiya sa sitio San Roque panahon ng bagyo. Ang sabi ng kaibigan mo, sa maling galaw o badwi. Ang isa ho
sa ating mga katanungan, mga kababayan ko, ay ano ho ang nag-udyok sa mga kongresista sa lungsod ng Quezon kung bakit sila nakiisa sa mga magnanakaw sa gobyerno? Itatanong pa ho ba natin, talagang bantad na. Sa taong bayan na ang ika nga ay gawain ng gobyerno sa ating lipunan. Tatanungin pa ba natin kung ano ho ang nag-udyok sa mga ito? Sapagkat mga kaibigan, noon pa man din nang hindi pa sumambulat ang nasabing anomalya tungkol dito sa flood control, ay inihayag na ho ng mga kontraktor, partikular itong sina Curly o Pacifico, tinatawag na Curly Diskaya at Sara Diskaya, na pinangalanan ang mahigit sa 150 mga kongresista na di umano'y tumanggap ng kickbacks at nagkaroon ho ng mga porsyentuhan. Sige. Eto, meron ho akong tala ho. At titingnan ho natin dito sa aking bulang kristal. Yun hong anatomy of corruption, kung bakit ho nahirati rin at sumama yung iba, yung mga kongresista na ika nga ay sila ay nakiisa dito sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ang tanong ho natin, yan ho ang ating tanong na dapat ho nating masasagot, sapagkat hindi na ho naging lingid sa kalaman ng taong bayan na ayon ho dito sa isa ring alkalde ho dito sa norte, dito nga si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ay meron na nga ho ikangay kalakaran o sistema ho dito sa pagnanakaw na ito, partikular yung pondo dito sa flood control na hawak ng Department of Public Works and Highways. Ito hong 40% kickback ng mga politiko. 40% kickback ng mga politiko. 15% para sa mga kontraktor. 10% sa implementing agency. Ano yung implementing agency? DPWH yun. Tapos meron pa hong 30% para ho sa aktual na proyekto. At ika nga yun, meron pa ibang mga padulas na 5%. Kaya ho, ika nga ay nagsisamahan na ito, ika nga ikuridas na ang mga politikong ito, sapagkat hindi ho sila pahuhuli dito ho sa anatomy of corruption na ibinunyag ho nitong si Benji Magalong ng mayor ho ng lungsod ng Baguio. At ayon ho dito sa tala, ang tunay na ugat ng korupsyon ay hindi ho yung mga kontraktor. Hindi raw ho mga kontraktor ito nga ugat ng korupsyon. Ano ho ang sinasabi dito? Kundi ang mga politiko. Ito ho. Binanggit ho natin dito mga kaibigan ho, ang ilan ba ito? Si Congressman Arjo Atayde. Isa ho yan, sa District 1 ho yan mga kaibigan ko. Itong si Rap Recto ho. Rap Recto. Sorry ho, Rap Recto. Tawag niya yung dating Senador Rap Recto, ngayon ho, is na ho Executive Secretary. Ito hong si Rap Tulfo. Magkapangalan ho kayo nitong anak ni Rafi. Senador Rafi Tulfo, si Rap Tulfo. Itong si Franz Pumarin, PM Vargas, Maribik Copilar, at yung dati hong congressman na pinalit ho ni Bong Suntay, si Marvin Rillo. Mga politiko di umano ang tunay na ugat. Hindi ho dito sa korupsyon, at hindi ho ang mga kontraktor.
itong mga kontraktor ito biktima ito ng mga politiko eh. Ang pinakamasama ho dito ang masamang katotohanan dito mga kababayan ko. Kung wala hong mga padulas. Kung walang mga padulas. Wala hong project. Sino? Ang mga kontraktor. Sino ho ang nagdidemand ho ng mga padulas na ito mga kaibigan ko? Hindi ho ba yung mga politiko? Iisa-isahin ko dito mga kaibigan ko dito sa lungsod ng Quezon, dito sa District 1 ha. Uunahin ho natin dito kay Kong Arjo. Susunod ho natin, iisa-isa ho natin yan. Sapagkat matapang ho talagang isinambulat itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte itong anomalya ho dito sa flood control. Hindi nga ho sila, hindi ho nirespeto yung punong lungsod. Kanya-kanya ho silang trabaho hindi na pinaalam. Hindi naman nila alam na meron hong master plan pala ho dito sa Quezon City para ho din sa baha. Sila kanya-kanya ng kagkag ng dito kayo maglagay ng flood control. Yung isang yung isang tarpaulin binura mamaya malalaman ho natin yan. Ang mga politiko ho ang siyang ugat ho ng korupsyon, hindi ho ang kontraktor, hindi rin ho yung mga engineer, at hindi rin ho yung mga gumagawa ho dyan sa mga flood control na yan hindi ba? Yung pondo nanggagaling ho yan. Kanino saan ho ba nanggagaling ho yung pondo ba? Galing ho yan sa Malacanang kung talagang seryoso itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito yung kanyang gagawin. Dito ho sa mga proyektong ito na kung saan billion ho dito talaga ho ang ibinuhos para sa kapakanan ho ng sambayan ng Pilipino. Pagkatapos 5,500 anya in flood control wala nung malaman wala para pala mga multo pala ito. Dito pa lang ho sa procurement meron ho kung ano ho dito sa nagkaburur-burur na tayo mga kaibigan ko meron akong babasahin sa inyo dito sa procurement pa lang ho dito na ho nag-uumpisa na tingnan ho natin sapagkat alam para malaman din ho natin kung alam na ho ninyo ito ano lang ho, refresher na lang ho ito, kumbaga balik-aral na lang ho tayo. Hindi ho ba para ho magkakaintindihan ho tayo sa ating pinagsasabi ho dito para baka sabihin ho ninyo sa salitang mga Bisaya yung sa Cebuano naunsa man ka dong pataka man ka. Yun ang sabi-sabi. Ibig sabihin hula-hula ka lang di tingnan ho natin. Sapagkat ba't nasa na ba yung aking rito? Bakit ang hirap mong hanapin? Ayaw mo yata magpabasa At saka mamaya bakit ho yung mga taong ito nga yung mga sarado ang utak ho ayaw na ho talagang marami ho talaga ang pumaldo ho rin pumaldo talaga, paldo-paldo talaga hindi ho talaga may pagkakaila. Bagaman ho iyan ho sinabi ho nitong yung mayor na si Magalong, ang sabi nga yung mga pasimuno sa kalukuhang yan karamihan nga siyempre binanggit na ho yung mga politiko. Ayon ho dito sa survey, may survey ho na dito pa lang ho ang sa procurement yung gumagawa ho nito. Iisa lang ho, ang sabi ho dito ay 72% daw ho na nagsabi na ang merong mga may connection ho
dito sa ganito hong trabaho ay ika nga mga opisyal ng gobyerno. 72%. Oh, yun ho dati ay ang pinakamababang presyo daw ho. Na nananalo dito sa procurement dito lamang hong 2024 itong pinagbabasihan ko. 2024 ho ito natala batay ho sa survey na inilabas ay ito hong bagong batas na ho ito na kung saan ay isinama na ho ang kalidad ng expertise, yung ika nga katalubhasaan, at gagamitin ang electronics system. Kahit na ginamit ho yan, wala ho yung nangyayari, wala hong garantiya na ika nga ito ilaban ho sa korupsyon sapagkat ayon nga sa survey, dito ho sa Pilipinas, 66% din ang nagsabi na iisa lang daw ang may-ari ng mga bidders na ito at sila ho nagkakakutsabahan, nagkakampi-kampihan din. Ay kagaya ho dito sa binasa kong headline. Yung aking binasang headline, na talagang tahasang binanggit ho itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte, na ika nga ito hong mga kongresista na ito ay nagkakampi-kampihan. Meron ho ako ditong kung bakit. May babasahin lang ako sa inyo. Para ho malaman ho natin, ito pala hong daw, ito hong kagagawan ho ditong mga politikong ito. Kaya ho nagkalubog-lubog ho tayo ito tayo ho nahuhulog na ho dito sa tinatawag ho nilang predatory governance. Yung mga makapangyarihan lang. Ang ika nga nananaig at nasusunod. Hindi na yung taong bayan Kapag ikaw ika nga ay lumalaban dito, delikado ka sa kasong cyber. Kaya ang tawag ho dito, na batay ho sa pag-aaral ho ng mga dalubhasa dito sa isang libro ho na akin hong nabasa, yung intentional na kahirapan ng mga tao, yun ho ika nga ay nagbubungo ng paghihirap ng mga taong ito. Kaya paanong hindi maghihirap ay tinangay na yung mga ari-arian ho nila tinangay na ho ng bahay. Yung kanilang kabayan winasak na yung kanilang kaisa pinagkakakitaan ay lalos yung kanilang mga palay. Yung mga root crops nila, yung pinagkukunan ng kabuhayan. Ay kaya ho itong ating gobyernong ari tinatawag ho nilang predatory government. Yun hong pamamalakad ho dito, predatory governance. Galing ho ito sa konsepto ng political survival. Kaya nga yung mga tao dito ho sa gobyerno ay binibigyan nila ng pansin ang kanilang mga political survival over sa kapakanan ho ng mararaming tao. At dahil ho dito intentional ho nitong pinahihirapan ng mga tao at ang kanilang mga desisyon makinig sa gobyerno. Hindi tayo binibigyan ng mataas na edukasyon para tayo ho hindi na ho ikang magtanong. Yung inequality sa social services kaya ho tayo puro na lang ho ayuda Nakita nyo bang equality of social services halip na kaibigyan ho ng panghahanap buhay sa ayuda ho kayo pinahihirate. Sa ayuda kayo sinasanay sa halip ito para ikay hindi na hingi ng ayuda itong puhunan mo magnegosyo ka. Mababa interest walang collateral. Kagaya ho sa Chinese. Chinese sila ho nagtutulungan. Ayong Chinese organization, ang kanilang kultura kapag ikay wala kang puhunan, bibigyan ka namin ng puhunan. Ito'y palaguin mo, ito ay unti-unti mong babayaran. Kapag ka ikaw nalugi, bibigyan ka pa ng isa pang pagkakataon hanggang 2.
pag ikatlong pagkakataon ay di kayo lugi pa rin, abay dididuin ka na. Ito naman ho ay usapan ho namin ng aking kaibigang Chinese si Jimmy Chua. Iwang buhay pa kaya itong kaibigan kong itong inchik na ito. Iyan ho ang kalakaran. Ang sa aming kwentuhan ay ganito. Sabi niya, ako ay pinahiram ng aming organisasyon. Nagtayo ako ng hardware. Aba ay nalugi. Ang sabi ko na lang ay hindi na ho ako utang. At baka ako ay malugi naman at malagay sa panganib ng yung pamilya ko. At ay alam ho nila ang parusa eh. Talagang ika nga ililibing ka. Kaya ang sabi niya, sige, mag-iiba na lang ako ng trabaho. Ako na lang kung magtatrabaho, hindi na ako magninegosyo. Hulug-hulugan ko na lang yung aking pinautang ninyo sa akin. Ganun ho. Kung ganito ang gagawin ho dito ng gobyerno, sa halip na ayuda ang ibibigay ho ninyo, ibigyan nyo na lang ng puhunan para magnegosyo at hindi na ho umasa sa ayuda sapagkat ginagawa ho nating tamad itong mga taong are. Kaya pag may kalamidad sabi na, sure na. Matik na, matik. May ayuda tayo. Namihasa. Hindi ho sila nabibigyan. Meron ho silang tinatawag inequality of social services. Yung social services. Kailan pa? Kaya naman ho hindi mayali siya ginagawa ho kasing ginagawa yung puhunan ng mga politiko. Ginagawa ho nilang puhunan ho yan. Yung ganyang sistema ng pamamahala sa ating pamalaan. Ang tanong ho natin sinasabi nga ho natin bakit ho nga silang nakiisa ho dito sa mga magnanakaw? Paano nakitaan naghati doon ng pera ho dito sa pinaghahatira ng pera nitong mga matatapang na mga sundalo mga opisyal ng gobyerno magmula sa itaas, mula sa Malacanang, sa mga cabinet member, dyan sa Kongreso, sa mga institusyon at sa Senado. Kami mga congressman ho din dito sa aming distrito, sama-sama na tayo, ang dami natin, mahigit tayo 100 sige, total naman, protektado ho tayo ng nasa itaas. Tayo ho kapit-bisig din ho tayo. Pag kapit-bisig tayo, kay nagalit itong si nagalit si Mayor Belmonte. Ako saludo kay Mayor Belmonte. Binangga mo itong mga kongresista. Sige, ito para sa iyo, Mayor. Ito lamang ay kahulugan lamang na itinatamo yung mga pagkakamali nung dito ho sa ating sa lungsod. Yung mga opisyal na yan, ika nga, hindi naman dati mga magnanakaw, ngayon magnanakaw na. Paano kasing hindi sila gagayo malulugi? Sila lang ba pusang gala naman, sila lang makikinabang bilyon-bilyon ho yun dito nga lang dito lang kay Arjo, magkano? Meron ho 50 bilyon. Pagkatapos mapuna, binura ho yun binura. Yun ho, ang tanong ho natin. Meron ho tayong katanungan dito Ito ho ba nasusunod? Ipaaala-ala po namin sa inyo dito po sa Bigwas News Philippines. Dito ho, ang Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Dito ho sa ating bansa, mga kaibigan ko mga kababayan ko. Ito ho ay nakasaad, ito ho ay batas na nakasaad sa Republic Act number 678. O yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nag-uutos. Nag-uutos. Minamanduhan kayo. Kayo mga congressman dito sa Quezon City sinasabi ko na sa inyo. Iisa-isahin ko yare. Uunahin ko muna itong Kong Arjo, bagaman ito'y tanggi-tanggi na, tumanggi na ito, pumunta na dito sa ICI, sa Independent Commission for Investigation at tagpaliwanag na,
ay hindi pa rin ho nabubura ito. Galit ho itong si Mayor Belmonte. Ito ho ang ating itinatanong sa mga politikong ito na yung nag-uutos ho ang batas sa mga lingkod bayan na unahin ang kapakanan ng publiko. Unahin daw ho ninyo yung kapakanan ng publiko. Ito dito sa aming barangay, si barangay chairman Ching Bilaos, Chingay. Kay barangay chairwoman Chingay, ito'y para sa iyo. Matino ho ito eh. Doon ho sa aming lugar, doon sa aming bayan, doon sa Kahijukan, sa Sibuyan Romblon, mahusay din yung aming mayor dito, si Attorney Grigi, Grigi Marvin Grigi Ramos, mahusay na mayor din ito. Ito kasi husay din siguro ito ni Mayor Belmonte. Galit ho ito sa mga magnanakaw. Ano hong sabi? Unahin ho ninyo ang kapakanan ng publiko. Ano pa? Maging tapat. At merong integridad. Tapat ho ba yung kayo pagpansaga na kayo magnanakaw? May integridad pa ho ba kayo? Utos ho ito, batas ho ito eh. Batas ho, batas. Maging tapat at may integridad at mamuhay ng simple. Dito tayo magkakatalo. Mamuhay ng simple. Bilyon-bilyon po yung ika nga yung, kasi nakasilid sa balita. Hindi lang ho, may bilyon-bilyon ho yan, bilyon. Magsisilbi na. Mamumuhay ng tapat, pambihira, nakakabili ho kayo ng mga helicopter mga kayo mamahaling sasakyan ay milyones ho, pambihiran mamumuhay. Ito sinasabi ho namin pinaalala ho namin sa inyo. Kung kayo naman mayroon talagang kaperahan ho diya, huwag naman ninyo ipangangalandakan. Para hindi ho kayo napaghihinalaan. Sapagkat ang pampublikong katungkulan ng isang pampublikong tiwala, yan ho, inahanap ho ito sa inyo. Yung pampublikong tiwala, at pampublikong katungkulan. Ang ibig ho sa English, pagka ini-English ho, ito ay talagang palasak na public office is a public trust. Nasusunod ho ba ito? Sos! Pumutok na yung malaking kulog. Ito nga lang ho yung pag-uugali ho, yung pamantayan na tinatawag ho, walo ho yung pamantayan ng mga public officials. Na hinahanap ho ng taong bayan, yung tinatawag na 8 norms o 8 pamantayan ng pag-uugali ng mga public officials at saka mga empleyado. Unahin ho natin. Number 1 ho, kailangan unahin ho ninyong kapakanan ng nakararami. Kasi sarili ho ninyong interes. Ano ho nangyayari ngayon? Bulsa muna bago publiko. Minsan nga wala pa. Nakakalimutan anong public dyan. Anong public? Bulsa muna. Magpayaman muna tayo. Pag wala tayo din sa pwesto, marami na tayong pera. Ganito ho, akala ka rin ito ho'y batas. Kaya ho, sinasabi ho natin sa dito ho, tahasan natin sinasabi, itong mga politikong ito ay talaga namang manlalabag ho ito, manlilin lang ho ito nanggigipit pa. Gigipitin pa yung kanilang mga kalaban. Ito ho. Isa pa lang ho pinapanggit ho natin. Yun ho inyong matungkulin, dapat ho meron ho kayong kahusayan. Mahusay ho kayo magdala yung pagpapatubad ho ninyo. Gamitin ho ninyo yung tungkulin ho ninyo. At kailangan din ho yun ng talino. Hindi ho kayo papaog-paog. Pagkakanya papaog-paog at ikaw ay pupungas-pungas pa at natutulog sa pansitan. Inuuna ho kasi yung kanilang gusto, yung ang gustong mangyari, yun na lang ho Hindi na ho sila nakikita ng mataas na antas ng kasanayan. Saan ho kayo nasanay? Ba sa pangungurakot Panlalamang ho Yan ho ka nasanay sapagkat
Eka nga, gaya ng sinabi ho natin na kahapon. Hindi ka naitabi ko na yung aking yung aking binanggit kahapon sapagkat hindi ko na ho maalala ngayon sa dami-dami ho ng problema ng bansa ho natin eh. Bakit ho kayo naging kurap itong mga politikong ito? Meron ho kasi meron ho tayong ika nga mga batayan. Ito ay alalahanin ho natin eh. Hindi naman siguro mahirap siguro intindihin yun. Sapagkat ito'y binanggit na natin ho kahapon, paalaala ho rin natin ho. Bakit nga ho? Bakit ba nagkagayon? Kasi nga ho, pagka ika nga nawala na ho sila sa posisyon, kailangan meron ng pera. Kaya yung election pa lang na ginastos natin dito, dapat nating mabawi sapagkat talagang malaki ang gastusin kapag tayo tumakbo sa kapangyarihan sa election. Pag tayo kumakandidato, gaya ng nasabi ko sa inyo kahapon ay talaga sa 4th class municipality pa lang sa barangay, kaya naman ang 1 milyon tumataginting eh. Pagka wala kang 1 milyon, itong kultura ho ng mga Pilipino, mahilig nga sa tanggap. Kahit na ikaw ihahagis na doon sa putik, basta't nakapakimkim ka ng 500 at 5,000 ay tanggap pa, hindi na baling mapunta sa pusali. Kaya ho talaga itong mga ito nakikipagsabuatan eh. Kaya nga itong sinasabi ni Mayor Belmonte. Anong sabi ho ni Mayor Belmonte? Uulitin ko. Ano kung pagkakasabi niya? Itong mga politikong ito ay nagkakampi-kampihan at nagtatakipan. Sa kanilang mga maling gawain na sumisira sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Dito tayo sa pasado ho ba kayo dito? Sa ating ipinaalaala sa inyo. Kayo naman ho, kayo mga matatanda na, hindi naman kayo mga elementary. Mahiya pa, sabi ng presidente, mahiya naman kayo. Yung ang presidente, hindi nahiya, kami pa. Di ba? Ito ho, maglingkod daw ho kayo ng tapat ng walang kinikilingan. Sa ayudang-ayuda na lamang meron na kayo kinikilingan eh. Hindi ho kayo papasay. Pagtatawa lang kayo ng taong bayan ay nako po. Isunod ho natin. Magbigay ng serbisyo sa lahat ng pantay-pantay anuman ang partido sa politika. Pantay-pantay. Kinasuhan na nga, pinagpapakulong na nga ninyo yung mga kalaban ninyo, pantay-pantay. Pambihira naman, sus! Hindi na kayo tinamaan ng kulog. Ito, magbigay ng mabilis. Batas ho ito Magbigay ng mabilis, magalang at sapat na serbisyo sa taong bayan. Ang sabi mabilis eh. Pagkatapos pabalik-balikin ka doon punta ka ng SSS, punta ka ng kung meron kang mga nilalakan, sabi, naka-offline ho yung ating system balikan na lang ang bukas. Hindi ba pwedeng mano-mano na? Sige. Mabilis daw gaano kabilis yan? Kabsimbilis ho ng ng usad ng pagong. Dito lang pag-uhaw natin mga permit yan pag nagdinegosyo hindi isang katutak ng mga requirements ang iyong bubunuin dito ho magdinegosyo ka lang ng sari-sari baka abutin ka ho ng 2 linggo sa kalalakad ng mga permit na ito. Diyan ho kabilis, yan ho ang mabilis. At saka isa pa, may nakita ka bang magagalang ng mga empleyado? Yun po
Sir, magandang umaga po. Ano po ang kailangan natin, sir? Ma'am, ito kailangan ko ng ganito, yung death certificate ng ating ano, titingnan ko muna din ha. Dapat sana ganoon. Ngayon hindi. Ano bang kailangan mo? Bakit kailangan na ba ngayon yan? Matagal pa naman to eh. Di balikan na lang bukas. Ganyan lang huwi. Nararanasan ho ba ninyo yan? Yung ganyang serbisyo na yan? At saka isa pa, tapat ho ba kayo sa bansa? Kung tapat ho kayo sa bansa, pag sinabing bansa, kinalipunan ho ng mga mamamayan yan. Pinatapon nga niyo si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Gusto ko nga sana nga ika nga ay mag-broadcast ho dito. Magtalakay ng positibo. Puro negatibo kasi nakikita rito. Wala akong mahagilap na ika nga, ilan lamang. Yung aking mapinapalakpakan ho dito, mga positibo. Sapagkat lahat ito talagang mga baluktot eh. Pagkatapos susunod ho dito eh. Laging tapat sa bansa at suportahan ang mga lokal na produkto at teknolohiya. Ano hong ginagawa natin sa mga local products ho natin? Nangangabulok eh. Diyan ho sa Benguet. Yung kanilang mga gulay, yung kanilang mga kamatis, nangangabulok na eh. Sinusuportahan ba yan? Hindi ho dati nung dating mga nakaraan pa, mga administrasyon na yung Food Terminal Incorporated ay yung mga ng mga magsasaka, produkto ay dinadala ho doon at doon iniimbak at doon ho binibili ng mga wholesale, yung mga retailers. Ngayon wala kanya-kanya na eh. Kayong ibang mga local governments, namimili na lang, binibili na lang nila kahit na mura eh. Kahit na ika nga gusto nang umiyak ng mga farmers. Pagkatapos pinaiiral natin, may importation, malaki ho kita riyan eh. Ano pa? Panatilihin ang demokratikong sistema at manatili sa tuntunin ng batas. Kayo. Sige nga. Sometimes we must bend the law. To please the public. Susunod sa tuntunin ng batas. Bend the law pwede. Kayang baluktutin ang batas, masunod lang ang sariling kagustuhan. Ito ho'y batas din ho, ito na inyong nilalabag eh. Kayo'y matagagawa ng batas eh, kayo manlalabag ng batas. Sabi nga ni Mayor Belmonte, nakakainit kayo ng ulo eh. Pinaiinit yung bunbunan ng mga mamamayang Pilipino eh, sa inyong kagagawan eh. Yung demokratikong sistema, meron pambihira. Akala ko ba yung ating judiciary, yan independent institution. Yang Congress, independent institution. Ang Senado, independent institution. Meron ho tayong demokrasya. Pagkatapos ay nag-away itong sina Marcoleta, itong si Alan Peter Cayetano, at itong si Ping Lacson, si Erwin Tulfo ay nakipagkutsaba na sa mga senador. Yung mga may kaso ika nga ay nagsipagtalunan na para ika nga ay tinakot na eh. Meron bang demokrasya ho dito? At pagkatapos ikakagkag ka doon, ay talaga namang talaga kabilis yung kagkag papunta ng Malacanang at nagsusumbong. Busby, bakit ka kayo naparito? Busby, meron ho kaming kasamahan ay talagang atitigas ng ulo eh. Sabi namin ay huwag na kayong ika nga magdinig-dinig din ng mga Blue Ribbon Committee at yan ay illegal eh. Sila naman ho dati sila ang lamang. 13, sila ay 12, ang pinaiiral ay mas majority na yung 12. Sabi naman lang ni Busby, sige akong bahala diyan. Kakausapin natin dito si Ombudsman. Sige. Ganito nga, yun nga ho kasi hindi ho namin talaga yung isa ang tapang ho ng isa eh. Nagpatubo na nga ho lang balbas eh.
Talagang ayaw ho, lumalaban kaya talagang agawin ho namin talaga yung posisyon, yung leadership ho sa Senado. Pag hindi talaga naman, tayo yung madadali, Boss B. Sige, pumunta na, bumalik na kayo doon sa sa inyong pwesto at ako bahala na ako nang bahala dito kay Ombudsman. Sabihin na lang natin, ikaw yung total, may report naman yan si Senador Ping Lacson meron na siyang kalahating report tungkol sa Blue Ribbon Committee. Ayun na lang ang pagbabasihan, tsaka gagawa ako ng independent commission para imbestigahan yung mga ganito. Ipabahala na si Ombudsman yan magritoke sa mga batas. Di sige. Ayun, ito na, nagkakaagawan na, naagaw na yung leadership ng Senado. Itong talagang pinigilan talaga makapagsagawa ng Blue Ribbon hearing Yun. Pagkatapos ng mapigilan, anong sabi? Huwag na ho na ninyong pakialaman yung flood control lang. Diyan na lang ba iikot yung ating yung ating utak natin diyan. Ang dami naman nating dapat na tarbahuin. Yun ang sabi ano? Kamukat-mukat doon, sabi sasambahan natin ang mga kaso itong mga ito para kay tumahimik. Yun, ipakulong natin ito. Yan, nasampulan. Isusunod na itong si Senador, Senador Alan Peter Cayetano. Susunod din si Robin Padilla. Nauna na si Senador Marcolita, sapagkat ito talagang hindi mapipigil ho itong mga are. Malabo ho ninyong mapipigil ho yan. Sapagkat yan talaga yung kanyang adhikay na palitawin ho talaga, palitawin ho yung palitawin ho yung katotohanan kung sino talaga yung mga magnanakaw diyan sa gobyerno. Hindi ho titigil ho yan. Itong si Senador Marcoleta, malabo ho ninyo mapigilan ho yan sapagkat yan ho yung kanyang advokasya sige. Yun ang sinasabi ho natin, no? Kaya, meron ho kasing nag-aano ho dito Baka hindi ko na matalakay itong isa pang mahalagang tatalakayin ho natin. Dito sa ikangay nangyayari ho dito sa aming lugar. Pero ganun pa man ho, bibigyan pa rin, ihahabol ho natin. Sapagkat itong mga politikong ito na sinabi ni Mayor Belmonte, hindi ho nakatugon ho dito sa Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials. Hindi ho nakatutugon. Kasi ho nakiisa ho dito sa mga magnanakaw. Kaya ho hindi ko na baka sa Lunes ipagpapatuloy ho natin tong bukil-kil ho dito sa gaya ng nasabi ho natin papasadahan natin yung ni Kung Arjo Atayde. Sapagkat nagagalit ho itong si Mayor Belmonte. Ito naman, wala naman ako nakikita ho ditong palso. Dito ho sa ginawa ho nitong si Mayor Belmonte. Ang kanya talagang talagang pagtulong ho sa kanyang mga constituents. At sana kung meron pa nga sana meron pang mga pagkakataon na ito may extend pa yung sana ma-extend pa yung kanyang panunungkulan bilang alkalde sana. Pero gayon pa man tinatadhana ng batas kapag kay last term, susunod ka sa batas. Ito ho, papasadahon natin isa ho sa isa ho sa mga nagiging magandang ginawa. Bagaman ito under process po. Ito ho problema ho ng mga mamamayan. Diyan ho sa sitio San Roque ho. Na ito ho ay nililigalig ho ng nililigalig ho nitong mga gwardiya ng Ayala. Ayala Land Incorporated. Sapagkat dumaan nga ho yung bagyo. Iyon nga yung nagkatumbahan nga ho doon yung mga puno. Nagkatumbahan ho doon diyan ho sa lugar ng sitio San Roque. Ito ay dumaan ho bagyo. Ibig sabihin, nasira ho yung ibang mga yung pintuan ng bahay ng mga nandoon. Meron daw hong kasunduan na bawal ho mag-repair.
papayagan ka lang mag-repair kapag ka ikaw ay kukuha ng permit dito ho sa NHA at sa barangay. Pero ho, kabaliktaran ho ang ika nga ang nagpapairal na ho ng batas ho dito ay mga gwardiya. Subukan ho ninyong maglagay. Pag tinanggap ho ng gwardiya, pasok ho yung materialis ho ninyo. Sabihin nyo mali ako. Ito ho. Ito ho panawagan ho dito ho ng mga mamamayan ho. Diyan ho sa Sitio San Roque. Panawagan ho dito sa NHA at sa Ayala Land Incorporated na tulad pa rin ho ng dati kapag nagpapa-repair ka ng bahay dito sa Sitio San Roque dahil sa nasira ng bagyo kalamidad, hindi pa rin talaga pwedeng walang permit sa Ayala at NHA dahil harangin ng mga Ayala guards. Worse pa yan, kukunin pa nila ang mga materialis na binili mo at legal yan sa kanila at legal sa mga mata nila. Paano naman makakakuha ng hinahanap ng mga permit kung walang pasok ang mga government offices at naghahanap kayo ng permit na alam naman ninyong walang pasok ang mga government offices at na alam namin na kailangan namin na dumaan sa proseso. Alam namin na kailangan namin dumaan sa proseso. Pero yung proseso na sinasabi ninyo mga kababayan ko, paano kung hindi naman applicable sa tuwing may mga kalamidad? Walang consideration. That's unreasonable permit requirements during end and post calamities. Yun ho eh. O nga naman, matagal na sinasabi ho natin, yung batas may be harsh. Pero yung nagpapatupad ng batas, meron ho yung damdamin, may puso yan. Pero yung batas walang puso eh, walang damdamin yan eh. Yun ho ba, kayong kapag kayong iyong pintuan ho diyan at inayos mo lamang, para ika nga ay hindi nga yan, ikay nasisilapan sa kaloob-looban ng iyong tahanan, ay bawal ho ba yun? Sinabi namin sa barangay na kailangan namin ng magpaparepair, pinayagan naman kami, pero pagdating sa mga Ayala Guard, sinasabi nilang walang sinabi ang barangay sa kanila at sila pa rin ang magdidesisyon kung pwede o hindi kahit sa kabila ng maayos na pagpapaliwanag namin at pakiusap, and they still, sila pa rin ho ay tumanggi na kilalanin ang otoridad ng barangay na kanilang sinasabi na sila ho ang merong kapangyarihan, sila ang may poder sa mga pagpaparepair dyan ho sa mga kabahayan. Kita mo naman yan? Ibig sabihin, ang mga gwardiya na ho ng Ayala Land Incorporated, siyang nagpapatupad, meron silang batas. Hindi na ho sinusunod yung batas ng barangay. Sige nga, kayo mga taga-Ayala. Sa NHA, gumising kayo, huwag kayo tutulog-tulog. Ang layunin ho ng NHA, mabigyan ng disenteng tahanan itong mga taong ito na sa informal settlers pagkatapos dito inyo pa itong piperwisyuhin. Sapagkat meron dumaan yung bagyo, may kalamidad, marami hong nasira dyan. Pati nga punong kahoy talaga natumbay pagkatapos mapapagawa ka lamang ng pinto mo ay bawal. Meron daw hong ika nga ay pag-uusap yung agreement ho. May kasunduan daw ho. Itong NTRRP at PIAC, diyan ho ito sa NHA, na pwedeng mag-repair ng bahay ng mga residente dito na hindi pa nagsiself-demolish, lalo na kung dahilan ng pagkasira ng bahay ay naapektuhan ng kalamidad. At bakit pagdating sa inyo, dito sa mga guards, hindi pwede. Ibig bang sabihin mga kaibigan ko, mga taga-NHA, taga-PIAC, ang ibig bang sabihin ay mas makapangyarihan sa inyo itong mga guard? Samantalang yung mga guard ay pinabayaran lamang para hindi ho sila ang batas. Saan ho tayo makakakuha ng proteksyon kung pati yung pinagkakasunduan, yung kasunduan ay ng ahensya sa gobyerno ay hindi ho pala makatotohanan at hindi ho balido. National Housing Authority at Ayala Land Incorporated, alam ho ba ninyo na matagal na ninyo kaming pinaalis pero wala naman kayong ibinibigay na maayos na relokasyon program kung meron naman
pinili lang ninyo. At kahit anong apila ng mga taong dinisqualified ninyo sa housing program, hindi ninyo inaprubahan. Papaano? Nakakasabid kayo. Mabilis ako magsalita eh. Paano aalis ang mga tao kung sa inyo mismo nag-uumpisa ang diskriminasyon sa pagbibigay ng relocation program? Ngayon, magtataka ko kung bakit tumatagal ang mga tao dito na ayaw umalis. Kahit na anya ay merong proper mechanism for the appeals, ay yung kanilang mekanismo para umapilo, para magkaroon sila ng kanilang tahanan. Pero hindi ho naging makatwiran at hindi ho ang makatwiran ang inyong pagdesisyon at na-disqualify ang karamihan sa mga pamilya na wala naman hong balidong mga rason na naayon sa inyo hong mga guidelines. Mayroon ang mga masuswerte ho dito mga kababayan ko ito eh. Ito hong mga sinasabi ho natin mga professional na mga squatter, yung mga magagara, mamahaling mga may sasakyan pa ho eh. Kaya ho itong mga naaapi, itong mga aping mga dito ng Samaya, itong Samana, itong Samana North Triangle Federation, ika nga nagpapasalamat ho. Kanino ho nagpapasalamat? Nagpapasalamat ho sila sa tulong at buo ang suporta ng barangay ho namin diyan. Diyan ho si Barangay Captain Chingay Bilaos. At sa oras ng pangangailan palaging andyan siya. At hindi kami tinatalikuran o pinababayaan. Malinaw ang paninindigan niya at para sa kapakanan at interes ng kanyang mga nasasakupan. Ito para sa iyo. Tatlohin na natin. Dalawa. Tatlo. Ganyan ho kayo, ganyan kamahal ng taga San Roque itong si Barangay Kapitana Chingay Bilaos eh. Sapagkat ramdam nila ho yung serbisyo. Pero yung NHA, mukhang naging palamuti lang yata kayo riyan eh. Ang panawagan ho namin sa NHA diyan sa Piak, hindi pagmamatigas o pag-aangkin ng lupang hindi sa amin, kundi isang batayang kahilingan para sa makataong pagtrato at katarungan. Tratuhin ho ninyong mga residente diyan ng maayos ng makatao sapagkat binubusabos itong mga tanod ho ng Ayala Land eh. Ang pagharang at pag-agaw sa mga materialis na pamparepair ng bahay at hindi lamang kawalan ng konsiderasyon, ito ay tahasang paglabag sa umiiral na kasunduan at karapatang pantao habang patuloy na ipinagkakait ang makatarungang programa para sa lahat. Naintindihan ho ninyo? Kayo taga Department of Human Settlement, Urban Development and Presidential Commission for Urban Poor, National Housing Authority at Housing Community Development and Resettlement Department na. Kayo ho ba matutulog pa rin hanggang ngayon? Yan ho naman mga taong yan talaga namang hindi ho yung mananatili ho diyan eh. Mamaya ho kung bakit. Sasabihin sapagkat meron na ho programa ho diyan eh. May programa na ho diyan yung ang punong alkalde ho, yung alkalde ho ng lungsod. Ang sinasabi nga ho dito ang sinasabi at para ho sa Ayala Land Incorporated, huwag ho ninyong gamiting pantakip sa katotohanan ang inyong mga advertisement tungkol sa sustainable development di umano. Pinagkakalandakan ho ninyong sustainable development. Sinasabi ho ninyo, nasaan na ba yung ako'y talagang ako'y
Hindi ko sana ito bibigyan ng pansin sapagkat ako ho'y nakikisimpatiya dito sa mga kababayan ho natin sapagkat yung mga ito ay nakakaranas ng panggigipit at kawalan ng hustisya ang ibinubuhos ninyo sa mga mamayan dito sa San Roque, Sitio San Roque, sa Barangay Pag-asa sa lungsod ng Quezon. Mayor Belmonte, ito ho ay hinaing ho ng mga tao ho riyan. Ang sabi ho nila, hindi kami mangmang. Alam namin ang trilyong pisong halaga ng inyong mga nakaplanong kondominium, kasino at mamahaling mall. Ngunit pinaalaala namin sa inyo na ang inyong negosyo at tubo ay hindi kailanman magiging mas mahalaga kaysa buhay, kaligtasan at dignidad ng karaniwang Pilipino. Mga Pilipino din ho, yan din tumatangkilik sa inyong mga negosyo eh. Kung wala ho yung mga Pilipino, kayo ho bang mga negosyante, magtatagumpay kayo? Sila ho tumatangkilik eh, na hindi ninyo nakitaan ng konsiderasyon. Kaya ho, ang sabi ho ng mga ito'y nakakahiyaman at nakakagalit, nakakahiya at nakakagalit. Na ang isang dambuhalang korporasyon kagaya ng Alaland Incorporated ay bumababa sa antas ng pagpapadala ng mga armadong gwardiya upang harangan at tila nais pang agawin ang mga yerot pako at kahoy na binili mula sa patak-patak na pawis ng mga mahihirap na gustong mag-ayos ng bahay pagkatapos ng kalamidad. Ikaw nga ho, kung sa inyo kaya mangyari ho diyan, habang kayo natutulog talaga naman ay ika nga tumutulo yung inyong kaloob-looban ng inyong tahanan. Ito ho ikon kaya ho ito ang pamamarang ito ipagkakait ho ito ng kanilang karapatan para ho makapagpapaayos ng kanilang bahay at pagkatapos ho ng sakuna. Alam naman ho ninyo na hindi yung mapipigil ho ninyo yung mga bagyo. Ito ho ay hindi ho lang simpleng pagpapatupad ng patakaran sana. Ito ay hayag na panggigipit at kataksilan sa mga umiiral na kasunduan sa NTRRP at PIAC na at tahasang paglabag sa aming karapatang pantao. Itong PIAC na ito, itong PIAC na ito, wala rin itong Philby. Ulit-ulitin ko ito bukas. Kung hindi ho ninyo marinig ho ngayon, sige. Bukas, ulitin ko ito. Kung talagang marangal ang inyong korporasyon, Ayala Land Corporation, at kung tunay na may puso at dangal kayo sa mga mahihirap, utusan ninyo ang mga gwardiya ninyo na itigil ang paghaharang panggigipit sa amin na nais lang magpagawa ng mga bahay na naapektuhan ng baha at kalamidad. Huwag kayong magtago sa likod ng inyong mga abogado at baril at igalang ang mga kasunduan sa NTRRP PIAC. Makipag-usap kayo sa isang tapat at maayos na dialogo nang walang pananakot upang magpag-usapan ang aming sitwasyon ng may paggalang sa aming karapatan sa ligtas na tirahan at sa kapakanan ng buong mamamayang naninirahan sa Sitio San Roque. Gising! Pag hindi pa kayo tinamaan itong hinanakit ng mga kababayan ko dito sa Sitio San Roque, Barangay Pag-asa. Ako ho inananawagan kay Barangay Kapitana, Chingay Bilaos. Nais kong iparating ho sa inyo itong panawagan ng Samana North Triangle Federation maging sa ating punong alkalde, Mayor Joy Belmonte. Kung meron din lamang kayong maitutulong dito sa mga naninirahan ho dito sa Sitio San Roque na ginigipit ng mga at hinaharas itong mga gwardiya ho dito ng Ayala Land Incorporated na ito, na sila ho ngayon ang mayroong batas may kapangyarihan para ika nga dito ho sa pagpapatupad ng maayos na paninirahan diyan sa nasabing lugar pagkatapos nga sila ay masalanta. Itong mga nagdaang bagyo at kalamidad, gamitin ho ninyo ang inyong kamay at ang inyong bibig para ho pagsabihan. Makipag-usap kayo dito sa hindi naman ho mananatili ho dyan kaya kami ho nagpapasalamat. Sapagkat
ito hong si Mayor Belmonte, Joy Belmonte at si Ayala Land Incorporated at yung Megawatt Construction, meron ho silang planong itong planong in-city housing dyan ho. Para ho sa mga residente ng Sitio San Roque sa Barangay Pag-asa, na ang layunin ho ng proyektong ito para sa mga residente na maapektuhan ng development at may maayos ho silang ligtas at malapit na lilipatan. Ito ho ay pasasalamat ho ng mga taga-barangay San Roque. Ito, meron na hong plano, bakit pa ho ninyong haharangan? Bakit pa ninyong gigipitin? Ano ho bang kulang sa mga guard na ito? Kulang ho ba ito ng lagay? Pambihira. Sa Quezon City, ang development ay hindi ho tungkol sa gusali, tungkol ho ito sa pagbibigay ng dignidad at seguridad ng mas maayos na kinabukasan ng bawat pamilya ho diyan sa nasabing lugar. Kaya ho pag hindi ho kayo umaksyon, sinasabi ko ho sa inyo, talagang magkakatuluyan ho tayo. Okay. Naka isang oras na ho tayo at magpapaalam na tayo mga kaibigan. Babalikan natin sa Lunes ho yan. At magandang hapon ho sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo sapagkat ang broadcast na ito ay naririnig ho sa buong Palawan sa radyo. Ang online ho natin, ito ho ay pang buong universe. Kaya maraming salamat yung online TV ho natin. Ay inyo ho matutunghayan sa Big Was page, Big Was News Philippines ho. Ang tabayanan ho bukas ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa ngalan ng ating mga gigiting na kasama sa programang ito sina Tech Leo at Tech Aaron. Sa aming program director Jeff Balahonda, ang aming news director Ma'am Rose Dingding, sa aming station manager Ronnie Dave Abili at ang aming general station manager Ma'am Naomi Cascara, ang inyong lingkod Don Robert Ramiro. Hanggang sa muli.